Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ito pong anak po ni Saldico mga tambay ay nananawagan po na accountability para po sa kanyang ama, mga kababayan. At syempre po, ay kailangan pong managot ang kanyang ama at talaga pong pauwiin. Kung ako po rito sa kanyang ama, ay siyempre po pauwiin niya na rin po ang kanyang tatay. Ito pong ano po ba pangalan ng anak niya? Ang anak niya po ay si Michael Ellis Co. Isa po pala itong fashion designer mga tambay. At hindi naman ito pong anak po ni Saldico, hindi naman po ligtas ito. Kailangan din po i-lifestyle check ito mga kabayan. Hindi po ba? At silipin din po ang kayamanan niyan dahil po ang tatay niya po ay nasasangkot sa basurang pera ng Pilipino. Hindi po ba? Napakaraming basura ang tawag po nila sa pera ng Pilipino na dinadala po sa tatay niya at kay speaker, ang dating speaker Romualdez, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Kinondena ng fashion designer na si Michael Ellis Co ang ama na si Ako Bicol Representative Zaldico na nasasangkot sa umunoy anomalya sa flood control projects. Sa isang mahabang post sa Instagram, iginiit niya ang kanyang pakikiisa sa taong bayan laban sa katiwalian at inaming matagal na siyang lumayo sa politika at sa sariling pamilya upang itaguyod ang sariling pangalan. Tinawag niyang nakakahiya ang mga alegasyon at manindigan na dapat managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian kahit pa ang kanyang sariling ama. Kabilang si Zaldico sa mga iniimbestigahan ng Senado dahil sa umano'y bilyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan, bagay na tinawag ng kongresista bilang baseless at politically motivated. Yeah, mga tambay. I-correct lang po natin mga tambay. Hindi lang po flood control ang proyekto po sa ating bansa. Correction lang po. Hindi lang po flood control. Pumutok lang po ang flood control. Dahil po ipinakita po ng ating Panginoon ang mga proyekto po nila ay talaga pong ghost project. Di po ba? Binuhusan po tayo ng napakaraming tubig, ulan. Kaya nga po binaha ang ating pong bansa. At doon po natin nakita na wala po pala silang proyekto at napakahihinang klase po pala ang mga proyekto nila, mga kababayan. Mapakaraming ghost project at ang karamihan pa ay low standard. Napakadaling masira. Hindi po ba? Kaya nga po na-test po sila eh. Ito pong binagoong ang Pilipinas, lalong-lalo po pagpasok po ng 19th Congress, tinest po ng nasa itaas ng ating Panginoon ang kanilang mga proyekto na sinasabi pong napakarami daw. Hindi po ba? Pero ito po, komentuhan na po natin ito pong anak po ni Saldico na fashion designer na si Ellis, mga tambay, si Michael Ellis Co, mga kababayan. Tama naman yon mga tambay. Ako naman po, yung komento ko dyan, hindi naman po natin pwede isisi sa anak yung corruption ng tatay eh. Hindi ba kung may corruption man dahil siya po naiipit na eh. Dahil marami na po nagpapatotoo. Pati po yung kanya pong dating bodyguard, mga tambay. Hindi po ba? Yung kasalanan ng ama, hindi naman po kasalanan ng anak. Ngayon, mga tambay, hindi naman po siya makakalusot sa batas dahil kailangan rin po silipin ang kanya pong asset. Hindi po ba? Sisilipin po yan. Kailangan po kung yan po ay mapapatunayan na at tututukan po ng gobyerno, kung tututukan ng gobyerno at hindi magkakaroon ng sabuatan, mga kababayan, hindi nga nila mapauwi. Mga kababayan, samantalang si Tebes, gobyerno mismo ang kumuha ron. Hindi ba? Kinuha si Tebes, pinauwi ng Pilipinas, gobyerno. Pero ngayon, walang kumikilos pa na gobyerno para po si Saldico ay mapauwi, mga kababayan. At sa tingin po natin, baka hindi pa mapauwi o hindi naman po uuwi ito sa ngayon
Dahil nagsalita na rin po si Saldico sa kanyang mga statement. Sasagutin daw po niya sa tamang panahon at sa tamang lugar. Baka naman hindi sa Pilipinas yung tamang lugar para sagutin niya ang mga akusasyon sa kanya na isang damukal na basura daw po ang dinala sa kanya at tinanggap naman po ng mga basura na mga politiko sa ating bansa na isa yata siya ron, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ito pong statement na anak ni Saldico, mga kababayan. Yan po ay isang pagliligtas po yan. Hindi po ba? Kailangan niya po kasi iligtas ang sarili niya. Dahil kung hindi po siya magsasalita, na katulad po na sinasabi niya na siya ay sumasang-ayon dito po sa sinasabing dapat managot ang mga may kasalanan o korap o magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Napakatalinong bata nito, mga tambay. Una-una, masisira ang karir niya. Pag hindi niya po kasi ginawa at pirotektahan niya pa ang kanyang ama, sinang-ayunan niya pa ang kanyang ama dito sa mga issue na ito, ay lalo pong makakalkal at lalo pong masisira mismo pati po siya. Ito pong anak ni Saldico. At yan naman po yung natural lang po yan, mga kababayan, na kailangan mong gawin yan bilang ikaw ay gumagawa ng sarili mong pangalan, bilang anak ka ng isang napaka-popular sa bansa natin ngayon, lalong-lalo sa korupsyon, si Saldico. At siyempre po kasama rin ang kanyang boss na dating speaker na binabanggit na rin po at minimension na po na sangkot po at dinadala ng mga basura na pera daw ng taong bayan na itawag nila ay basura, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, ito po, ang anak ni Saldico ay natural lang po yun na kailangan niya pong isave din ang kanyang sarili para po ilayo o sinasabing hindi siya madamay dito sa ginawa ng kanyang ama, mga kababayan. Pero ang komento ko po rito, hindi pa rin po siya ligtas. Hindi pa po siya ligtas sa issue na ito dahil pera po yan. Madali pong magkapera ang pamilya. Lalong-lalo po kung ang pera naman po ay galing sa mga illegal. Hindi po ba? Pwede po kasing i-distribute yan o bigyan ng mga pera, mga tinatawag na dami. Pwede mong gamitin dami ang kamag-anak, pamilya mo, at yung mga sinasabing malalapit sa iyo ay pwede mong gawing dami. Kaya nga dapat po dyan, imbestigahan, i-lifestyle check lahat. Hindi pa rin ligtas, mga kabayan, pagdating po sa usapin ng pera ng bayan. Pera kasi ng taong bayan yan, mga kababayan. At sana, isinama mo na rin sana dito po sa anak ni Saldico, mga kabayan. Sinama mo na rin sana na pinipilit mo na rin pauwi ng tatay mo. At mas makakatulong ka sa mga Pilipino at hahangaan ka rin ng mga Pilipino kung ikaw na mismo ang mag-uuwi sa tatay mo sa Pilipinas. Hindi po ba? At yan po ang sinasabi po natin, mga kabayan. Kahit po naglabas na po na statement ang anak po ni Saldico, mga kabayan, ay may pananagutan pa rin po ang pamilya ni Saldico. Lalong-lalo po sa pera ng taong bayan. Imposible naman po na hindi ka maulingan. Hindi po ba? Anak ka ng isang tinaguriang basurero ng pera ng taong bayan. Basurero ng pera ng taong bayan, yan ang bansag sa ginagawa po sa atin, sa ating pera. Imposible naman po na hindi po maanggihan. Nakita naman po natin ang mga anak ni Saldico, lalong-lalo yung babae, mga pamangkin, anak, pamangkin ng mako, grabe pong gumastos. Hindi po ba? Sa tingin nyo po, pera po ng mga anak nila yan? Sige nga, yung ginagastos po nila na isang kain lang, halos isang milyon na mahigit, kulang 1 milyon, isang kain lang. Nakita nyo po yun? Grabe! Ngayon mo ipaliwanag yon. Itong mga anak ni Saldico, saan nyo kinukuha ang ginagastos ninyo kahit nung hindi ka pa humihiwalay sa tatay mo? Hindi po ba? Pera po bang malinis yan o pera ng taong bayan yan?
Hindi po ba? Kinakain, hindi ba ang kinakain at ginagastos nyo sa mga luho nyo ay galing sa nakaw? Nagtatanong lang po si Kamanong. Galing sa pangungumisyon, kupit, na ginagawa ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa? Hindi po ba, mga kabayan? Ayan. Kaya, siyempre po, inaano lang niya po yung ulo niya. Hindi po ba, mga kabayan, mga katambay? Kailangan niya po iligtas ang ulo niya. Ganun po yun. Kung ang tatay niya ay nagdidelikado na at ang Pilipino'y galit na, buong bansa ay galit na sa tatay niya dahil nga po sa korupsyon, kailangan na pong isave niya ang ulo niya, mga kababayan. Ganyan po yun. Kailangan mo munang, kumbaga sa magnanakaw, pagka naiipit na yung magnanakaw, yung isang magnanakaw, kailangan naman po niyang i-save ang kanyang sarili. Para po masabi na hindi siya kasama at hindi siya involved at hindi siya nakikinabang doon sa perang nakaw. Hindi ba? Galing sa nakaw eh. Hindi kaya? Muli po mga tambay, maraming salamat po. Sa nakakagusto po na inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo po. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo po. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At patuloy po tayong magdasal mga tambay. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte, na mailayo po sila sa kapahamakan. Maraming po salamat po sa mga dasal mga kabayan. At syempre po, madugtungan din po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo. At syempre mga tambay, ganun din po, magdasal po tayo na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. At bago po tayo magtapos mga kababayan, ito pong anak ni Zaldico, mga kabayan, matalino po. Matalino. Alam niya po kung paano niya po ise-save ang kanyang karir at ang kanyang pagkatao, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Ingat po. Bye-bye.